Foreigners among us. Excited si Tessa na nag-iimpake. Pinadadala siya ng kanyang kumpanya sa Japan. First time niya sa bansang Hapon kaya nakalista ang mga bagay na gusto niyang maranasan. Handa na siya sa kanyang adventure. Pagdating niya roon, napansin niyang ang lahat ng signs sa train station ay nakasulat sa Japanese characters. At wala siyang naririnig na nag-i-English. Di bale, ika niya, may auto-translate ang kanyang smartphone. Pagdukot sa bulsa, na-realize ni Tessa na nawawala ang kanyang smartphone. Kinapkap niya ang kanyang jacket, pantalon at hinalughog ang bag at maleta. Naku po, talagang wala. Sa kanyang wallet, nahanap niya ang business card ng kanyang contact doon. Lumakad si Tessa with her rolling baggage hanggang sa may nakita siyang payphone. Pagtawag sa numero, Hapon ang sumagot. Naku po, hindi sila magkaintindihan. Siyempre po, naiyak si Tessa at nakaramdam ng kaba. Nanalangin ng tahimik, Lord, tulong po. A couple of feet away, may isang Haponesang nakita sa kanya. Do you need help? Ang tanong nito sa Ingles. Yes, please, Tessa emphatically replied. She then asked, you can speak English and Japanese? Answered prayer ang babae sa dasal ni Tessa. Kinausap ng Haponesa ang nasa telepono at pagkasunduan nilang sunduin si Tessa sa estasyon ng tren. Lubos ang pasasalamat ni Tessa sa babaeng matulungin. Then the lady paused. Apparently, it was being announced sa loudspeaker na may lost and found na cellphone. Maybe that's yours. The two ladies rushed to claim Tessa's phone. What a wonderful adventure it was, and she even found a new friend. Grabe, di ba? Pag-uwi po ng Pilipinas, nabago ang puso ni Tessa. She found herself going out of her way to help others, lalo na ang mga dayuhan. Kasi nga, naranasan niyang first-hand ang takot, lito at iba pang challenges ng pagiging foreigner. Deuteronomy 10:19 says, ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. We can also apply this verse to those who are different from us. Yung ibang pananalita, pananamit, political leaning, pananampalataya. Imbes po na husgahan, layuan, i-cancel sa social media, bakit di na lang natin sila tulungan? Showing the love of Jesus will draw them close to Him, di ba? Sige po, pray tayo. Lord, we pray for the foreigners in our midst. May you bring them new friends, a support group, a church to belong to. Grant us an extra dose of kindness toward them so that they may feel accepted and loved. This we pray in Jesus' name. Amen. Sadyain po nating mag-reach out sa mga dayuhan sa ating paligid. Mag-volunteer po tayo, mag-translate at mag-explain. Tapos, ikwento ang experience ninyo sa inyong friends para ma-encourage rin sila to care for foreigners. Ibigin ninyo ang mga dayuhan sapagkat kayo may naging dayuhan din sa Ehipto. Deuteronomy 10:19. Ito po si Jericho Arceo na nagsasabing, love your neighbors. Ariga, thanks.